Ma'am Roselyn, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Gandang hapon rin Ilang po. taon na po kayo, ma'am? 44 po. Ilang taon na po yung anak ninyo? Na si Reynalyn? 21 po. 21. Opo. Currently po ba, ma'am, may trabaho po kayo? Ano po, yung kauwi ko lang po OFW kasi nauwi po ako ng Saudi dahil po sa karamdaman ko po. Okay. And sa ngayon, ma'am, saan po kayo nakatira, ma'am, na lugar? Sa Abanon po, San Carlos po, Pangasinan. Pangasinan. Itong anak ba ninyo, ma'am, kasama niyo po sa bahay ninyo? Hindi po kasama po, hindi. Saan po siya nagtatrabaho, ma'am, na lugar? Sa Surigao po siya nagtatrabaho dati, sir. Tapos nung umuwi po ako galing sa Saudi po, nagpo-post po siya dati na ang sabi niya ay look for yaya. Okay. Nagkataon naman po na wala na po akong trabaho kaya sabi ko naghanap na siya ng yaya. Ako na lang ang mag-alaga ng anak mo kasi magbibigay daw po rin siya ng 6K ang buwan-buwan. Ano po yung trabaho niya, ma'am? Dancer po. Okay. Tapos Ilang taon na po yung anak nila, ma'am? 2 years old mahigit po. Magti-3 ngayong February. Ma'am, dancer po saan? Sa sa club. Okay, so sa dancer sa club. So yung promisay po sa inyo is 6,000 per month yung ibibigay ng sustento para po sa anak niya. Opo. Pero kayo lang po mag-alaga daw. Opo. So ilang months na po ba yung apo ninyo nga nasa inyo, ma'am? Mula nung June. Ito lang. Opo, June. Okay. So noong mga June, July, August, mga ganong buwan, ma'am, okay pa naman. Ang padala po niya talaga sa akin ay nung una po nung umalis siya ng July, iniwanan po niya ako ng Toki. Okay. 2 beses po yata yung Toki, tapos 500, ganun po ang ibinibigay Bawat niya. buwan lang yan. Opo, pero hindi po ako, nagre-reklamo, pero wala naman po ako magagawa kung ganun na lang po ang pinapadala niya kasi apo ko rin naman po eh. Okay. Ang inano ko po, nirereklamo ko po ngayon, bakit kailangan niya po akong i-block? Nitong October last niyang padala, October 27 po yun, Binlock ka na niya. nagpadala pa po siya ng 500, tapos mga kinabukasan 1 week yata yun ng pagkatapos ng magpadala, nag-chat ako sa kanya na may sakit yung anak kasi natural, manghihingi po Yes. ako sa kanya kasi anak po niya yung nandito sa Tama akin naman po eh. yan, ma'am. So bali, ma'am, ang itong October, binlock ka na niya. Opo. Then, pero before ka ba, ma'am, niya binlock ba, ma'am, may alitan kayo, nag-away kayo? Wala po, kaya nga po nagtaka ako kasi bakit niya ako blinak na noong October 24, magbe-birthday ako, tumawag pa siya, pa kami, okay pa kami, bakit nabigla na lang ako na, bakit hindi ako na siya makukontak? Kasi ang sabi po niya, hingi daw po ako ng hingi. Sabi ko, sinusubukan kita ng hingi ng hingi, kung mayroon kang maibibigay, mas magandang mapadalhan mo rin ako. Yan kasi po ba para yung sa anak bata. niya, ma'am, isa lang naman? Opo, So hindi naman to siya kasal yung anak niyo, no? hindi po. Okay. Magandang hapon po sa inyo, ma'am Reynalyn. Ma'am Roselyn, kausapin niyo po anak ninyo. Ang sabi ko lang naman sa'yo na, huwag mo akong i-block. Bakit mo ako blinak? Nung una pa lang, bago mag-October, blinak mo na ako ng 1 beses. Kaya, nandito ako ngayon kasi ginawa mo na naman ulit. Ang sabi mo nga sa akin, hingi ako ng hingi ng pera. Natural, manghihingi ako sa'yo. Pero kung wala ka namang maibibigay, wala naman akong magagawa. Nandun pa rin yung bata. Una nung blinak mo ako, chat ako ng chat, text ako ng text, hindi ka makukontak. Kaya ang ginawa ko po, ma'am, sir, yung ipinost ko po yung bata na ipapaampon ko, pero hindi ko po yun ginagawa talaga. Parang sinabi ko lang para kontakin niya po ako. Yun po ang pinaraan ko. Kaya nakontak po niya ako noon. Tapos ngayon, binalik na naman niya na ibinak ako. Kaya dito na po ako lumapit sa inyo. Sige. Kaka-open ko po kasi, magpadala ka. O ganyan, nagpadala na nga ako nung isang araw. Tapos sasabihin niya na naman na, padala ka na naman. Kasi may sakit yung anak mo, ganyan, ganyan. Okay. Ma'am Reynalyn, ganito po Unang-una po, yung under po sa batas natin, yung obligasyon po para sa bata, no? Nanay po or parents po yung nagsusuporta. So kayo po, ma'am, yung may primary po, ma'am, na obligasyon. Si nanay ninyo, ma'am, in good faith lang po siya bilang lola ng inalagaan yung anak ninyo. Pasalamat ka nga, ma'am Reynalyn. Nandyan pa po si nanay ninyo para po mag-aalaga sa inyong apo habang kayo naghanap ng trabaho. Pero kung humingi po yung support naman para sa anak ninyo dahil nagkasakit, kasi normal yan, ma'am, bata, syempre, nagkakasakit din, kailangan din ng mga vaccine, mga everyday needs, yung pagkain, yung gatas. Syempre, ma'am, dapat, ma'am, sustentuhan nyo yan, ma'am. Kasi lumigaya kayo gumawa ng anak, tapos nung andyan na yung anak, di ba? Syempre, kailangan suportaran nyo din yan. So, hindi nyo pwede, ma'am, i-block yung mami ninyo.
siya na nga ma'am nag-aalaga, ma'am, ng may physical, ma'am, nga custody para alagaan yung anak nyo, hiningi na lang sa inyo, ma'am, magbigay suporta, hindi nyo pa kaya gawin? Nagbibigay nga ako noon. Ang kulit kada sa trabaho ko, hingi na lang hingi. Ay, ma'am, hindi mo pwede sabihin, ma'am, makakulit yung nanay ninyo, ma'am. Kung alam lang gaano kahirap ma'am mag-alaga ng bata. Especially kasi na... sabi ko naman kasi sa kanya, dito lang yung bata. Bakit niya kasi pinagpipilitan na ipunta dyan sa kanya? Kasi siya daw mag-aalaga. Okay. Kaya ko na maalagaan yung anak ko. Based po ma'am sa nasabi po ni Ma'am Roselyn, dito naghanap ka ng yaya. So nag-offer si Ma'am Roselyn nga since hindi naman siya OFW ngayon, alagaan yung anak nyo. So binigay nyo naman. Kung yan lang pala gusto mo, dapat hindi nyo na binigay dito yung kustodiya sa kay nanay ninyo, binigyan nyo pa siya ng stress at perwisyo. Kasi iniwan yung anak nyo sa kanya. So gusto mo ba kunin yung anak mo dito sa kay nanay nyo? Pinagpipilitan niya po kasi, nadalhin ko lang dyan kasi magtatrabaho ako noon sa Isabela. Okay, ganito po Ma'am Reynalyn, tanong ko sa inyo, gusto mo ba kunin yung kustodiya ng anak mo tsaka ikaw na mag-alaga sa anak mo para hindi na po maperwisyo si nanay nyo? Oo, ayun yung gusto ko. Okay. Ma'am Reynalyn, kaya po ba ng oras nyo? Di ba nagtatrabaho kayo daw? So, sigurado ka ba nga kaya nyo po mapalaki yung anak ninyo sa mabuting kalagayan? Kaya po ng oras ninyo yan? Ngayon lang naman na taon na nandiyan sa kanya yung 2 taon na yung anak ko nandiyan lang sa kanya. Ako naman nag-alaga nun. Okay. O, sige po ma'am. So, ma'am, agree tayo dyan na ibigay na lang po yung apo ninyo, ibalik na po sa nanay, ma'am. Kasi siya naman yung nanay. At saka alagaan niya na lang daw. Para po hindi na kayo ma-stress, ma'am. Opo. Kaya nga nagkakaut ng utang po ako. Okay, Dahil pag kahit wala nga yung anak ko dyan, papadala ako sa'yo. Okay. Sige po. Miss Lorcely Estrada, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Hello po, Yes. attorney. Good afternoon po. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, hingi lang po Yes kami, po. ma'am, ng advice po ng CSW, especially, ma'am, for the best interest po ng bata. Yes, ma'am. Considering po yung nabanggit po kanina, attorney, ng work po ni nanay sa Surigao, nakikita po namin na, syempre, kung ganun po yung kanyang work, magiging at risk po yung bata. May expose yung bata. Okay. Sa ganun na po. Babae o lalaki? Lalaki po Lalaki yung po. baby. Lalaki po yung baby, ma'am. Ay, lalaki. Opo. Kaya, yun po yung magiging problema natin. Siyempre, ang best interest ng child po ang ating dapat naunahin. Kapakanan po ng bata. Okay. So, since willing naman po si Lola na ibigay kay mother, biological mother sa kanyang anak, ibibigay po niya. Pero kung titignan po natin, sir, ano po ang magiging sitwasyon po ng baby doon sa poder po ni mother? Since ang sabi nga niya po, nag-work po siya. Sino po ang mag-aalaga sa kanya? If in case po na makuha niya yung baby niya. Okay. Ang tanongin natin, ma'am, yung nanay mismo. Ma'am Reynalyn, so assuming, ma'am, nga nakuha mo na yung anak mo at saka ando na po sa inyong custody. So, paano mo po malagaan yung anak ninyo habang ikaw nagtatrabaho? Di ba, nung nagtatrabaho ka sa isang bar? So, paano mo po mapapalaki yung anak ninyo? Nandito pa sa akin, jowa ko lang nag-aalaga sa anak ko. Hanggang ngayon, siya pa rin na daw ng anak ko. Ma'am, ito yung sinasabi mo bang jowa mo, siya ba yung tatay ng anak nyo? Or iba pa? Yung tatay na dinadala ko ngayon. Buntis. Let's be practical, ma'am, and realistic. Buntis ka ngayon. Paano mo, ma'am, mabigyan po alaga yung 2 years old mong bata? Ma'am, medyo fragile pa to eh. Child of tender years, no? 2 years old. So, paano mo mamalaga yung 2 years old mong bata at the same time, buntis ka? Tapos, hindi naman to yung jowa mo ngayon, di ba? Hindi naman siya yung tatay ng 2 years old mong anak? Oo. Hindi, okay. So, dyan pa lang, ma'am, mahirap kasi, ma'am, na iiwan natin yung pag-aalaga, pagpapalaki po ng isang bata sa hindi naman kadugo-dugo. So, hindi naman ikaw makapag-alaga ng directly kasi nagtatrabaho ka, buntis ka pa. Ngayon, pag iiwan mo lang sa jowa mo, stranger yung kategory niyan. So, hindi tayo makakuha ng assurance na talagang for the best interest of the child. Maalagaan. At maalagaan talaga. Kaya ito, Ma'am Reynalyn, masabi namin. Actually, ma'am, pasalamat ka. Mabait talaga yung lola mo. Willing nga siya, ma'am, na kupkupin, alagaan yung anak mo. Ang hiningi lang, ma'am, sustento galing sa inyo
at wag mo siyang i-block. Ma'am Lorcely, based po ma'am sa inyong opinion, ma'am, mga magkano yung Inano ko at sa least umaga pag yung may minimum na sustento dapat maibigay sa kay Lola galing po sa kay Ma'am Reynalyn? 2,000 is enough ba? Ay, hindi po. Kulang. Mag-usap po sila kung magkano po talaga yung kakayanin po ni Renalyn na ibigay na sustento po sa kanyang anak. Usapin. Ma'am Reynalyn, magkano po ba yung sahod mo buwan-buwan bilang isang dancer sa bar? Alam na naman yun na 300 yung gabi. Magkano? 200 yung gabi mo? 300. 300. So kung times 30, 9,000 a month yan. Sige. Ma'am Reynalyn, Hindi naman ko lagi nag-duty kasi binagyo kami dito. Kaya sinabihan ko na hindi muna ako makakapadala kasi binagyo kami dito. Miss Reynalyn, sino nag-aalaga sa inyo dyan ngayon habang kayo po ay buntis at hindi po kayo nakakapagtrabaho? Yung anak ko po, yung amo. Okay. Ayaw niyo po ba na kahit paano umuwi mo na sa inyong nanay para maalagaan ka din? At makasama mo din yung anak mo? Yoko, magreklamo naman yun. Hindi nga siya nagpalaksa. Kung hindi ka nagpalaki, hindi ka umano ng ganyan. alam mo Ma'am Reynalyn, no, ang hindi ka dapat maging ingrata kasi nanay mo to, so hindi ka naman lumaki ng kung ano man yung nakamit mo sa buhay kung hindi ka binibigyan ng suporta ng nanay nyo. But nevertheless, Reynalyn, ganito po. So, pag-usapin kayo ni mama ng nanay nyo, so, pag-usapan nyo kung talagang gusto mo na ba kunin yung anak mo. Kung talagang gusto mo kunin anak mo at saka sa inyong kustudiya na, willing naman po mag-assist yung ang CSWD regarding that. Pero kung hindi mo kaya, ma'am, we highly suggest, ma'am, and advise nga, okay lang naman andito po yung custody ng anak nyo sa nanay nyo para magbigay ka ng suporta. Now, as to the amount ng support, depende po kung hanggat saan yung kaya mo. Pero at a minimum, kahit pang diaper na lang at saka pang gatas, may ibigay mo. Gusto ko punta lang dito kasi dati wala naman si mama. Okay naman, maayos naman, di naman siya ganyan. Okay, Otis, sige po. I-coordinate po namin to sa CSWD para po ma-assist na po yung pag-transfer. Ma'am Lorcely, ma'am, samahan lang po namin, ma'am, sa tanggapan ninyo si Ma'am Roselyn para po yung mapag-usapan din nila ni Ma'am Reynalyn and kung ano talagang desisyon para po, if ever nga gusto talaga ng nanay, kunin yung custody ng anak niya kasi, under naman sa batas talaga, may sa kanya yung custody. Pero pag-isipan niya kung kaya o hindi. Pero if ever decided siya, tulungan lang natin, ma'am, nga may proper transition. Opo, attorney. Ganito na lang po, attorney. Pag decided po siya talaga, ire-refer na lang po namin kung saan po yung place of residency niya sa social worker po dyan. Sige po. Para i-assess po yung parenting capability po niya. Okay, Na sige mga po, ma'am. alaga doon sa 2-year-old child po niya. Tama po, ma'am. Kasi kailangan din ng assessment, ma'am. Kasi baka hindi siya talaga fit Yes na maghawak po. ng anak niya. Kasi Siyempre, sa nature yung ng work niya, kapakanan. and buntis pa siya. So yeah, better Yes siguro po, ma-assess attorney. ng CSWD sa lugar niya kung ano talaga, kung pwede siya maging... Yes po, attorney. Yes, Put lang po namin yung exact address po ni mother. Sige po, ma'am. Ang masasabi ko lang sa'yo, isa lang, huwag kang magmataas, dapat magpakumbaba ka palagi para itataas ka ng Panginoon, yan lang. Kasi maano siya ma-pride. Nasa akin na yan dyan umalis pa siya. Sabi ko, magtrabaho ka na lang ng umalis ka na sa ganyang trabaho, magtrabaho ka ng yung tindira man lang. Ma'am Reynalyn, ito lang po mabigyan naming suggestion sa inyo, no? Magtulungan na lang kayo ng nanay ninyo. After all, kasi magkadugo naman kayo. And para naman to, ma'am, sa best interest po ng inyong anak. If I were you, ma'am, uwi ka na lang dito kay nanay nyo and find a decent Ayoko job. umuwi dyan. Because I tell you, ma'am, hindi po naging decente yung sa ngayon, ma'am, yung nature ng trabaho mo. Alam mo yan, alam natin yan. So, hindi yan magandang imahe, ma'am, para sa inyong anak, ma'am. Nga yung nanay niya, ganyan po yung nature ng work. So, if I were you, ma'am, it's not yet too late. You can still reform. Find a decent job po, ma'am. Yung may parangal po na trabaho para po makabigay po support sa inyong anak, makasama niyo pa yung anak niyo, magbati pa kay nanay nyo, much better yun, ma'am. Yan po yung advice namin. Sana po, ma'am, makonsider nyo yan. Opo. Mag-coordinate po yung team namin, ma'am, sa inyo. Bigay mo yung pangalan ng tatay. Tapos kung saan man yung address, ma'am,
Kasi kukunan natin sila ma'am ng support ma'am. Kasi bilang tatay siya, kailangan din magbigay suporta po sa inyong anak. At saka ikaw din bilang nanay, magbigay ka din suporta. Para po hindi ka mahirapan sa pagbigay suporta ng anak nyo, yung tatay ma'am, kukunan natin suporta, willing po magtulong yung wanted sa radyo ma'am. Para po lang sa pakanan ng inyong anak ma'am. Okay tayo doon? Opo. Sige.